there are occasions, mahilig talaga siyang mag-video ng mga kasamahan niya, no? And kanina nga, dyan nga naman, nag-iingay siya. We understand if it's related to the budget being discussed or meron siyang advokasya. Kaya nga sabi ko, kung pwede ka namang mag-interpolate, pwede kang sumala sa budget deliberation kasi trabaho naman namin yun. Pinapabayaan na lang namin kung nag-iingay siya or whatever, may mga sinasabi siya, minsan mga foul words, no, sa mga kasamahan. Pero kanina kasi, seryoso kami, no, nagmamadali tayo. Alam niyo naman kanina, 3:00 na kami nag-uwian. And ngayon, ang dami pang agencies na naka-standby, no? And we wanted the DOJ kasi tapos na yung Commission on Human Rights na. But then he was poking his phone on my face. So sabi ko, huwag kang ganyan. Kasi I don't think it's also nice, like kung maski sino man, na ipopoke yung telepono sa mukha mo. Kasi nag-uusap kami ng iba o sino pang mga magtatanong, ano yung mga tatanungin questions. Yung iba na hindi makakatanong o pwede bang ito na lang yung magtanong. So yung mga ganong bagay, hindi siya dapat, parang you don't disrupt members of Congress who are working. Pero apologize naman siya, nag-apologize after. Sabi niya, sige na, sorry na. Tapos miyaw siya na miyaw. I told him like, Kiko, pag okay lang kasi I can tolerate, pero pag nagtatrabaho ako, kulang na rin kasi sa oras. Give me the time and the flexibility to work. O pero hindi po kayo galit? Hindi naman kasi sa likod, sabi niya, oh, galit ka. Sabi ko, hindi nga ako galit. But for now, I really don't have time to talk to you lengthily. Kasi I think wala na kasi siyang iba ring makausap nung panahon na yun. I don't have time. Kaya nga nung ando doon ako, sabi ko, sorry talaga ha, pero meron akong tinatapos na mga papel. But then he was at the back, kung ganin, sige na, sorry na. He feels na galit ako kasi hindi ko siya pinapansin. It's not intentional na hindi pansinin, pero may trabaho kasi. At saka, we repeatedly told him, basta merong nag-i-interpolate, may nagde-deliberate, hindi pwedeng maingay kami kasi nakikinig ka rin eh. Tsaka yung ibang nagtatanong at yung sumasagot, syempre gusto mo rin na nakakonsentrate ka. Hindi talaga proper decorum pag parang we respect each other. So, parang gano'n. So siya, ulit-ulit siya, pero buti na lang merong ibang mga congressman yata na dumating, di yun na yung kinausap niya, so nakapagtrabaho. In fact, when he was telling me na dito muna, marami yung tumatawag sa akin na ibang mga congressman. Sabi ko, kung Kiko, nakikita mo naman, ang dami ko talagang kailangan tapusin trabaho, so I really have to go. Sabi niya, okay. Kung gano'ng malapit yung cellphone? Ganyan. Nakaganon. So, siyempre nagkatalikod na kapag gano'n ko, sabi ko, huwag kang ganyan. It's, I think, kayo, kung anong pananaw nyo. Kasi siyempre, we also expect like the minimum observance of proper decorum. Psychiatric test, would you recommend that? Ay, hindi ako nagsabi na. Pero DS, kamusta po si Madjo? Ano po yung, kasi sa reaction niya, dinatipan niya, hi, hello Kiko. Good afternoon. Because he's always like that. Si Kiko is always like that. Na gusto niyang batiin siya. O kaya lang, lahat kasi may trabaho. So, yung bang uupuan mo talaga siya ng matagal, yung kay Majority Leader naman, kay Kong Sandro, syempre we're really working to pass the budget on time. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe for the latest hot news of the press.